Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang binatang kilala sa ngalang Lino. Isa siyang lampa, hindi makalakad ng maayos, palaging may tungkod, at madalas pinagtatawanan ng ilan sa kanilang baryo. Tahimik lang si Lino. Hindi siya palakibo, hindi rin palaaway. Subalit may kakaibang ningning ang kanyang mga mata, tila laging may alam na hindi alam ng iba. Sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ang madalas gising sa gabi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang matalas na pandinig. Naririnig niya ang mga lagaslas ng dahon, ang yapot ng mga hayop, at, kung minsan, ang kakaibang ungol ng mga nilalang na hindi tao. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang nawala ang isang batang babae sa baryo. Nag-iiyak ang mga magulang. Wala raw bakas, ni walang tunog na narinig. May mga tsismis agad na kumalat, aswang daw ang kumuha. Hindi yan totoo, sigaw ng kapitan. Pero tapat ang mga mata niya. Kinabukasan, nawalan ulit ng isa. Isang matandang babae naman. Wala ring bakas. Lalong lumalim ang takot. Pero si Lino, nakaupo lang sa kanyang kubo. Tahimik, may hawak na luma, kinakalawang na itak. Isa iyong pamana ng kanyang lolo, isang albularyong mandirigma, na pinaslang umano ng mga aswang 5 taon na ang nakalipas. Lumipas ang ilang araw. Muling nawalan ang baryo, ngunit sa gabing ito, si Lino mismo ang sinubukang dakmain. Habang papauwi siya mula sa igiban ng tubig, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan. Tila may anino na sumulpat sa likuran niya, malalaki ang kuko, mapula ang mata, at nangangamoy dugo. Aswang, bulong ni Lino sa sarili. Ngunit sa halip na umatake, biglang umurong ang nilalang. Tila nasunog ang balat nito nang masipat si Lino. "Ah!" Sigaw ng aswang habang tumatalon pabalik sa kakahuyan. Naiwang gulat si Lino. Ngunit hindi siya natakot. Alam niyang may dahilan. Kinabukasan, dinala niya sa albularyo ng kabilang baryo ang kanyang katawan para suriin. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ayon sa matandang albularyo, si Lino ay may dugo ng tagapagbantay, mga lahing nilikha noon pa man para labanan ang mga nilalang ng dilim. Ang kanyang pagkalampa ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tatak na nagbabantay sa kanya. Sa kanyang kaliwang hita ay may hugis bituing birthmark na tinatawag na sumpa ng salab, isang tanda na ang dugo niya ay nakakalason sa mga aswang. Kinagabihan, muling bumalik ang mga nilalang, ngunit hindi lang isa, kundi 6. Alam nilang si Lino lang ang pumipigil sa kanilang pagpatay. Ngunit si Lino ay handa na. Suot ang kwentes ng kanyang lolo, tangan ang itak na pamana, at may hawak na buntal na may dahon ng asupra, hinarap niya ang mga nilalang sa gitna ng gubat. "Hindi mo kami kayang talunin, Lino," anang pinuno ng mga aswang, isang matandang babaeng may mga pakpak ng paniki at dila ng ahas. Ngunit ngumiti lang si Lino. "Hindi ko kayo kailangang talunin. Sapat na ang takot ninyo sa akin." Sumugod ang mga aswang, mabilis, gutom, mabangis. Ngunit sa bawat hiwa ng itak ni Lino, nagsisigawan sila. Nag-aalab ang mga balat nila. Lahat ng tama sa kanya ay tila apoy. Isa-isa silang bumagsak, naghihiyaw, nasusunog, nawawala ang anyo. Hanggang sa ang pinuno na lang ang natira. "Hindi ka na tao," bulalas nito, bago ito naglaho sa ulap ng usok. Ang tahimik na baryo. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik ang baryo. Ang mga nawawala ay hindi na natagpuan, ngunit wala nang bagong nawawala pa. At si Lino, tahimik pa rin. Nakaupo sa kanyang kubo, may tungkod pa rin. Ngunit ang mga tao ay hindi na nagtatawanan. Kinikilala na nila siya. At tuwing gabi, kapag may naririnig silang kakaiba sa kagubatan, pinapatay lang nila ang ilaw at nagdarasal. Dahil alam nila, si Lino ang bantay ng baryo. At ang mga aswang, hindi na sila bumalik, dahil sa lahat ng kinatatakutan nila, ang pinaka nakakatakot ay ang lampang binata na may dugong apoy.